Now, marami pong pumapasok sa kumpisalan na parang nagpunta lang sa isang emotional dump. Nagsabi lang ng kasalanan, gumaan ang pakiramdam, o malis na parang therapy. Pero ito po ang shocking truth. Hindi po therapy ang confession. Ito po ay spiritual surgery. At sa surgery po, may buhay po na nakataya, kaluluwa mo. Now, bakit delikado mangumpisal nang walang malalim po na kaalaman? Kasi una po dito, nagiging mechanical na lamang ito. Kapag hindi mo alam na si Jesus mismo ang kaharap mo, ang kumpisal ay nagiging robotic checklist ng kasalanan lamang. Walang puso, walang pakikipagtagpo. Sunod po dito, nagiging mababaw din. Imbis na tunay po na pagsisisi, nagiging protocol o requirement lang. Para bang minimum requirement para makatanggap lang ng communion. Sunod po dito, nagiging incomplete dahil hindi mo po binubuksan ang tunay na sugat. Kaya ang pari po, ang instrument ni Kristo, wala rin pong mailalagay na gamot. Pangapat po, wala kasing tunay na repentance. Marami po ang nagsasabi na, Father, sorry po kasi tao lang, pero walang desire na magbago. Walang pag-iyak ng kaluluwa. Walang pagtalikod sa kasalanang paulit-ulit. And isa rin po sa masakit, walang conversion. Ang grace ay pumapasok only kapag bukas po ang puso. Kapag sarado po ang loob, ang kumpisal po ay posting walang ilaw. Nandiyan lang pero walang kapangyarihan. Now, anong ibig sabihin natin kapag sinasabi natin na spiritual surgery? Ang kumpisal po kasi hindi po pagpapagaan ng ulo o ng iyong pakiramdam. Hindi po pag-alis ng guilt para makatulog ka lang. Ito po ay pagpapalapit sa dugo ni Kristo sa mismong sugat ng kaluluwa mo. Ang surgery po ay may scalpel para po makita ang tunay na laman, may doctor, may authority at skills, may anesthesia para gumaan po ang pain, at may stitches para po maibalik ang buhay. Sa confession, ganito rin po. Ang scalpel ay ang examination of conscience. Ang doctor ay ang pari na inordinahan ni Kristo. Ang anesthesia ay grace ng krus. Ang stitches ay absolution. Ang healing ay conversion. Kaya delikado po ang confessing casually. Pwede kang pumasok sa confessional pero hindi nagbago ang puso mo. Ang nangyayari, napawi ang guilt pero hindi nagbago ang buhay. No, kung alam niyo po ang kapangyarihan ng madalas po na pagkukumpisal, hinding-hindi ka lalayo sa sakramentong ito. Dahil bawat paglapit mo kay Jesus sa kumpisalan, may nangyayaring himala sa loob mo. Kaya narito po ang 8 dahilan kung bakit ang madalas po na confession ay unti-unting binabago ang kaluluwa mo. Una po sa dahilan, tumataas po ang genuine self-knowledge kapag lumalapit po tayo sa kumpisalan. Kapag lagi kang humaharap kay Kristo, nakikita mong sarili mo hindi sa sariling lente, kundi sa liwanag po ng katotohanan. Confession po is a mirror. Grace is the light. Dito mo po makikita ang tunay mong kahinaan, ang tunay mong pagkukulang, ang totoong ugat po ng kasalanan mo. That might be pride, lust, envy, etc. So without confession, ang tao po ay nagiging bulag sa sarili. Now, sunod po dito, lumalago po ang Christian humility kapag lumalapit po tayo sa confession. Kapag lumuhod ka sa harap ni Kristo, imposibleng manatili ang kayabangan. Confession crushes pride. At sinasabi nga po ng mga santo, the most dangerous sin is the one you don't admit. So ang madalas po na kumpisal ay tinitibag po ang pader ng ego na humaharang sa grasya ng Diyos. Pangatlo po dito, bad habits are corrected kapag lumalapit po tayo sa kumpisalan. Kung may paulit-ulit kang kasalanan at hindi mo ma-break, ito pong dahilan. You're fighting spiritual battles within human strength. Pero sa confession, ang humahawak ng espada ay si Kristo, hindi ikaw. Grace breaks chains na hindi kayang basagin ng self-discipline. Kaya maraming testimonya po ng mga tao na winasak lang ang pornography addiction, rage, drinking habit, uncontrolled lust, gossip, laziness dahil po sa sakramento ng kumpisal. Pangapat po dito, nalalabanan po ang spiritual neglect at tepidity kapag lumalapit po tayo sa kumpisalan. Ang soul na hindi po nangungumpisal ay para pong tanim na hindi dinidiligan. Unti-unting namamatay habang akala mo buhay pa. Frequent confession keeps the soul awake, alert, on fire. Kaya sabi po ng mga exorcists, the soul that confesses frequently is hard to touch by demons. Panglima po dito, the conscience is purified kapag lumalapit po tayo sa kumpisalan. Kapag madalas kang nangungumpisal, ang konsensya mo ay nagiging mas sensitibo sa mabuti at masama. You begin to see like crises. Kung dati, maliit pong kasalanan sa iyo, unti-unti itong nagiging big deal. Ito po ang sign na buhay ang soul.
Ayaw mo nang magkasala kahit maliit. Panganin po dito, the will is strengthened kapag lumalapit po tayo sa kumpisalan. The will is the muscle of the soul. At ang kumpisal ang nagbibigay po dito ng lakas. Every absolution ay parang injection po ng supernatural strength. Hindi lang po willpower, kundi grace-powered will. At yan po talaga ang nagpapabago sa tao. Pampito po dito, nakakamit po ang holy self-control kapag lumalapit po tayo sa kumpisalan. Confession does not repress desire. Confession orients desire. Hindi ito pagsikil ng gusto, kundi pag-ayos po ng puso. Parang pumili ng tama kahit may tukso. Ito po ang tunay na freedom, the ability to choose the good. And last po, grace is increased kapag lumalapit po tayo sa kumpisalan. Ito pong hindi alam ng karamihan. Confession is not just cleansing, it is resurrection. So every confession adds grace to your soul. Dagdag lakas, dagdag kaliwanagan, dagdag liwanag. Ito po ang grasya na nagbabago po ng isip, nag-aayos ng puso, nagtutuwid ng landas, nagpapalapit sa langit. Kung alam lang po ng mundo kung gaano po kalakas ang confession, naku po, siguradong mapupuno pong simbahan bawat araw. Kaya ka-curious, kung alam niyo po kung sino ang naghihintay sa iyo sa loob po ng confessional, hindi ka po matatakot, hindi ka mahihiya, hindi ka mag-aalinlangan. Dahil po ang naghihintay doon ay ang Diyos na umiibig sa iyo. Kaya huwag kang magkumpisal nang hindi mo ito alam. It is Jesus who hears, Jesus who forgives, Jesus who restores, Jesus who embraces. At ngayon, alam mo na. Kaya samahan niyo po ako sa panalangin nito. Panginoong Hesus, na nagtatago sa likod ng boses ng mga pare, hugasan mo ang aming kaluluwa. Palambutin mo ang aming puso at gabayan kami sa malinis na buhay. Turuan mo kaming lumapit sa iyo sa sakramento ng kumpisal ng may kababaang loob, katapatan, at tunay na pagsisisi. Amen. I-like niyo po ang video na ito, ibahagi po sa mga kakilala natin, at please supportahan po natin ang ating YouTube channel. Ang link po ay nasa description. God bless po sa ating lahat. Hello mga kapatid, follow and subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid, inanyayahan namin kayo, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dance Oberio, Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid sa iba. Yung pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsunod ninyo nitong Mr. Curious Catholic, Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matutunan. Rodillo et Iglesia.